Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motives, giving you guys another video reaction video. And this time, we're gonna talk about Flip Top Bruce versus Cripply. At i-like muna natin to guys. Maraming salamat nga pala sa mga nandito nakaantabi pa rin nakasuporta at walang sawang nanonood sa atin. At nagbabalik ako. Busy lang talaga ako guys, kaya minsan pautol-utol yung pagre-reaction video natin. Pero hindi naman tayo mapipigilan para mag-react. Ganun pa man, kung bago lang kayo rito sa reaction video natin sa channel natin, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para makarating din sa iba at mapanood tayo ng iba. Ganun pa man, di ko inatake yung mga paborito ninyong alis. Nandito na tayo sa facts, meaning at message. Kung ano lang yung naririnig ko, doon lang ako nagre-react. Reaction video siya. Ayan, reaction. So, nagre-react talaga ako base sa naririnig ko. Hindi siya pananaw, hindi rin siya opinion. Kung ano lang tumatakbo sa isip ko, nandito sa camera. Ganun pa man guys, bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. Music producer in California, mga audio engineer at the same time. Ang master hypnotherapist, sa mental health, master practitioner, applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Tapusin niyo yung video. Lawakan nyo lang yung pangunawa nyo. Kung meron akong masabing hindi maganda, kayo na bahala magpasensya at higit sa lahat, patnubay ng magulang ang kailangan. Ganun pa man, maraming salamat sa Flip Top, shoutout kay Fruce, shoutout din kay Cripply, at ganun pa man, shoutout din kay Ari, kay Enigma. Huwag nyo kalimutan pumunta mismo doon sa may channel ng Flip Top para panoorin yung video. Ganun pa man, reaction nung to, huwag nyo masyadong seryoso. Let's get it! At ito nga pala ay requested ni Macri Robino. Sabi niya, Sir Plan, Bruce versus Cripply naman, mahal na kita kapag na-react mo habang nagtitinda sa Divisoria Market na Bluetooth speaker pa mismo sa loob ng palengke. Ganun pa man. Sige, sa mga nasa Divisoria dyan, sa may palengke, shoutout sa inyong lahat. Shoutout na rin kay Macri Robino. Let's get to it! Tsa tayo guys, tsa! Makinig sa mga balang malulupet na parabang dekada-dekadang mga galawan ang pinapakita ko pagkat hindi nyo kayang banggain lihiti mo katulad mo na nakahambalang sa mga taong walang galang. In general, tingin ko lulupitan namin pareho, gagamitin namin yung mga strengths namin. Alam ko kung saan siya lamang sa akin at alam ko naman kung saan ako lalamang sa kanya. Subukan nating matapat. Maganda yung pagkakasabi dito ni Cripply, no? So, alam ko kung saan ako lalamang sa kanya. Alam ko kung ano yung lamang niya sa akin. Sabi nga, di ba sa may tawag ito, the 48 laws of power, sabi nga ni Sun Tzu, sabi niya, if you know your enemy, then you know you can win the battle if you know the enemy. And yun yung ating pagkakasabi. Parang, you have to know your enemy. Parang ganyan. Tuloy natin, guys. Patan at malampasan. Sigurado. Ano yun eh, komedyante kasi yun siya eh. Malamang magjo-jokes din siya. Tirayan yung dati kong pangalan, Frustrated Homicide. Tapos, tirayan yung sa nakabal kila Basilio. Totoo lang, okay yun guys na na binago ni Fruce yung pangalan niya. Fruce, maganda pakinggan. Better than the Frustrated Homicide. Pangit din kasi nun talaga, sobrang haba. Sa kanya yung pangalan ko, Plan Motif, medyo. Okay, kasi yung motif kasi parang decoration, ang meaning ng motif, decoration, gano'n siya kaganda. So yung plan tapos motif, pag pinagsama mo siya, magandang plano. Parang very decorative na plan, parang gano'n. Pero syempre, kailangan mo talaga ng talino pag mga ganun eh. Kailangan mo rin talaga ang hirap mag-isip ng pangalan, guys. Kaya yung iba, kung ano yung pangalang nilalagay. Nauso pa naman sa Pilipinas yung pangalan na may 1-1. Yung parang stick to one. Parang yung mga 1-1 sa dulo ng pangalan. Tapos babaguhin pa yung pangalan ng 1. Babaguhin yung spelling. Try natin, guys. Pero okay rin, meron na ako dun mga nakahanda. Malupit talaga si Fruce mag-multi. Kakaiba talagang dapat i-commend yung mga ganong pagsusulat. Pero minsan tingin ko parang medyo nako-compromise yung punchline dahil sa multi. So, di ko alam kung paano ko siya bubutasin doon, pero tignan natin. Tax din yun nako-compromise. Pag sinabi nako-compromise, napapabayaan mo yung punchline dahil sa kakamulti mo, which is true. Try natin. Ano mangyayari? More on siya, punchline, tapos mga 1-2 lang. Tapos, magte-technical din siya, nagbabars din. Pero, bihira siyang hindi hata siya masyadong nag-rhyming game eh. Doon pa din, dati pa din, gulat factor. At kailangan kong lupitan talaga kasi medyo matagal akong nagpahinga eh. So, kailangan kong galingan. Nung sa laban ko ay Fukuda, Saglit lang guys. umisanda
ako doon, dito siguro umano ako 300%. Cruz, matagal na kitang pinapanood. Bata pa ako, talagang napaka-solid mo na MC. Saka sa mga idol ko. Pero ngayon, Galing si Fru sa Blind Rhyme, may kasama niya si yung isa niyang tropa. Magkakasama sila yata nila Sumagla sa Blind Rhyme dati. Pati ni Elvis. yun, tropa-tropa muna tayo. Kaaway muna, ganun. Pero tagay pa rin tayo pakatapos. Yeah. Yo, Creeply. Amin ang Philippine Sea. Flip top, puro versikulo 12, nandito pa rin. TIU Theater, Makati Central Square. Namatayan tayo ng kuryente, tama si Kairam, inapakan niya yung kable. May sisisihin kayo. Shoutout kay Kairam. Papiw ka talaga. Shoutout sa mga represent Colam, shoutout Scala Gaming, shoutout Buenas. Flip top Black Manila, bagong labas to. Hanapin niyo yan. Flip top pag-iay para sa parating natin laban, oh. Salamat sa flip top staff na mabilis na umaksyon kanina sa kuryente natin. At sa kanan ko, galing Pandaga, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Cripply. Baby, hindi real. Pagbabalik nga pala. At sa kaliwa naman, Binoon and Rizal, represent para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Fruz. Para sa The Greenhouse. Abangan yung album namin next year. Shoutouts pala kay Greenhouse. At kung sakaling mamatay ulit yung kuryente natin, pinag-usapan na natin, itutuloy lang din yung battle, malakas na mga boss lang pareho. Hingin na lang natin kooperasyon nyo kung sakaling mamatay ulit. Nanalo ng coin to si Fruz. Pinili niya mauna, tig 2 minuto dapat, pahinga natin unang banat, unang versikulo 12, Fruz. Okay. Yeah! Okay guys, tingnan na natin to guys. Shoutout nga pala kay Enigma. Magtsatsaa lang ako guys kasi para mainitan yung chan ko. Ay, tuloy natin. Nakakabahan ako guys ha. Yo! Musta tol? Ilong time no see ah. Di ka na ba nagmamason? Ay, 2024 na nga pala, kaya di na ako magtataka kung si Foreman ka naman ngayon. Mason, Foreman, ganyan ako mag-construct. Beef shop game! Eto pala si Cripply, ang kawawang biktima ng estilong Frozen. Ika'y super late bloomer. Third year high school ka na nung matutunan mo yung close open. Ang bawat linya mo, wak, laban sa tira o swak. Sure ball, molten. I got full control, man. Ito'y crucial moment para sa aking poor opponent. Okay. Panay lang to puntong low end. Kaya sa yung humor, no thanks. Ang yung destiny, maging dead MC at eto na, yung post-mortem. Okay. Kung naging drug deal tong aming battle, tablado siya sa akin kasi tustong scorer, kilala kang bugok, di makakalusot pagkat rules ko golden, mala New World Order. Okay. Tulong, Topper. Bakit tulungan nga to bago ko tuluyan tong katunggali kong katuwang mo sa 2-on-2? Okay. Hoy, Crip, na di nakapurong blue. Pag ikaw nasuntok ko, magkakabukol you. Talagang I'm so blessed featuring Kendrick Lamar, Nick Schoolboy Q pagkat sa laban natin, tsak mapapa sa akin ang double U. At syempre, sa'yo na yung L. Remember it, write it down, take a picture, yeah, I don't give a fuck! Maski master of crowd control ka pa, may makukulit na one-liner, style marking, why, pek, pag ikay bigla akong sinaksak! Sa ulo, sa leeg, sa tagiliran, sa tiyan, kahit saan, matik na yan. Ako'y Peruvian flake habang with na bad shit ka lang. Feeling heavyweight si Mang Mang, pending pang sidekick naman. Di ka top tier hangal, ikaw ay hybrid badang. Matagal-tagal ko nang hindi ginagawa ang bumitaw ng ganito kahit na walang beat.
Ako pa rin may narito kasi nga walang trip. Kaya wag kang malito, tangina, wag kang bitch territory mo. Kaya ko pasukin, sabay sasakupin ng ako lang mag-isa walang click. Mga lilis na pangkatay mas pinapabagsik na natiling nakahalay sa pinakaastig. Okay. Sumusobra ka na, ha? Tinawag mong amateur si Kram? Bakit? Bilang pro, naproklama ka na ba? Sabihin mo nga, pro ka bang talaga? O baka naman pro ka lang patanga? Bumalabs ka na nga ang olanams talaga. At ang reason nga, ang weak mo gago. Tas ang weirdo ng pag-spit mo parang sintonadong Kiko Matos na Bicolano. Tangina yabang nito. Ako nga eh, Universikulo 1 pa lang, nandito na ako. Di nauubos ang aking kapusukan, magmula nung bagito pa ako. Universikulo 12 na, tang-ina, anigma. Ba't nandito pa ako? Totoo pa lang siya'y pabibo lang, no? Uy, sa liga, aristokrat to. At ang sigurado, sa'yo'y mas matalino at mas aktibo maski antigo na ako. May playlist nga lahat ng battle ko sa channel ng Flip Top pa mismo, ano? Kaya kung pataasan lang, nasa ere na ako, naka-aeroplano, yan ay real talk lang, bro. Habang siya, nandun lang sa airport, parang G. Romano. Round 1 pa lang, halata naman na tumama bawat bara ko. Mas sumasama ang balak ko pag lumalala ang sapak ko. Kaya tingnan na lang natin kung gumana pa yung balat mo, magpapatalo lang ako kapag pumayag kang masampal ko mukha ng mama at papa mo. Nagustuhan ko yung gawa ni Bruce, no? Although walang tawag dito, distinct na punchline, pero yung mismong 2 lines niya, 3 lines niya, pati yung mga multis niya, nagbibigay ng maayos na effect doon sa sa mismong round niya. So parang even though wala siyang distinct o klaro na punches, you know, yung mismong statement na yun nagbibigay din ng difference na parang kahit papaano yung pagkaka-define niya kay Cripply naging almost tawag dito Webster's Dictionary. Yung kung paano niya sinabi yung kalagayan, katauhan ni Cripply and stuff like that. Parang nagiging Webster siya. Parang sasalita siya ng mga definition, which is para sa akin okay kasi pinapakita ni Frus na hindi rin naman talaga kailangan ng masyadong effective na punchline. Kailangan mo rin talaga ng malinis at maayos ng pag-define ng kalaban mo para makita kung maganda ba yung value niya o hindi, o makita rin kung dapat ba natin siyang paniwalaan o kaya ba siyang maging kalaban o kaya naman na parang ano ba yung difference ko sa kanya. Yan pinapakita ni Fruston, which is para sa akin okay din naman. So kaya hindi natin ma-post kasi almost karamihan ng mga sinasabi niya abot kamay naman ng katalinuhan natin. At alam ko naman na karamihan sa mga fans at nakikinig nagigets yung sinasabi ni Frus. Pero tuloy tayo kay Cripply. Pag pumayag akong napagsampal ko yung mama at papa ko, utang inang battler to, para makakuha ng crowd reaction, ginagamit yung ender ko. Utang ina mo ka, isa kang hunyango, papatikin mo ako ng saksak. Hininga mo, saksakan ng baho. Bago ko ibalibag si Frus na mukhang wannabe na Westside, like kung tingin yung panalo si Cripply kay M-Site. Like ko nakita sa comment yun yung panalo si Cripply kay M-Site. May posibilidad talaga kung baga doon sa bagay na yun subjective na rin yun pag yung hurado natin may kanya-kanyang belief at paniniwala. Pero base sa pagsuri ko panalo talaga si M-Site. Pero pag sa ibang artist, kasi kung mali naman ako, hindi mananalo din si M-Site, di ba? Kasi almost tama naman yung qualified ng mga
artist. Meron talagang time na parang salungat yung decision ko sa mga judges, which is okay din. Kasi nga sinasabi ko palagi, sinasabi nila 'di ba, meron palaging subjective at objective. Pero dalawa lang yung ginamit, pero in reality guys, merong undeniable truth palagi. So yung subjective kasi ano yan yung base sa lahat ng paniniwala, pananaw mo, opinion mo, ganun, sarili mong nararamdaman. Yung objective naman may halong facts doon, may pinagamitan kang dokumento, may naringgan ka, may nakuha kang informasyon na yung sa objective guys, parang hindi siya apektado ng nasa labas siya, o hindi siya apektado ng opinion o pananaw ng ibang tao. Kumbaga may pinagbasehan ka talagang dokumento, o meron kang witness. Pero sa subjective at objective na idea, meron silang tinanggal, at yun yung undeniable truth. For example, bigyan ko kayo ng idea. Ito, labas na to sa usapan ng ng flip top. Just giving you guys an example. Kasi sinasabi ko palagi, kahit sino pang nagmamarunong diyan, o subjective naman yan, kasi mga usually gumagamit niyan mga call center yata, o natuto lang mag-English . Well, sasabihin nila palagi, subjective naman yung mga ganitong usapin. Kumbaga, sabihin na natin, subjective yung sinasabi nito, subjective. May magmamarunong sa FB, subjective. Guys, hindi nyo naiintindihan, may subjective at merong objective, pero may undeniable truth. Katulad ng undeniable truth na merong Diyos. Merong subjective naman ng Diyos . Parang ganito, di ba, basta paniniwala mo, ganito, ganyan. Hindi guys . Ang Diyos ba, objective, parang gano'n. Pero undeniable truth, meron talagang Diyos guys, regardless kahit anong gawin ninyo. Kasi Diyos nga nagsulat . Yung 10 utos ng Diyos sa tablet, sinulat yun ng Diyos gamit yung daliri niya. Yun, napalaking ebidensya nun guys. To be able makapag-produce ka ng tablet, 'di ba, ng merong talino at ng karampatang kaalaman para ituro sa lahat ng mamamayan kung ano yung dapat mong gawin bilang isang individual para hindi ka magkasala. Napakalaking bagay nun. Hindi mo yun mapaprocess sa loob ng isang araw na makapaglapag ka ng ganong klase ng talino. Kahit gaano ka pa kahusay, kasi at the end of the day, lahat ng tao may kanya-kanyang paniniwala. Pero makapag-isip ka sa dami ng tao at populasyon, bilyon, at dami ng mga tao na pwede magkaroon ng talino at paniniwala, nakapag-isip ka ng isang talino, ng isang utos na applicable sa buong ilang bilyong tao, 'di ba? Napakahirap nun, guys. Isang utos pero applicable sa lahat ng tao na merong kaalaman, kaisipan at talino. So ang hirap nun, guys. So God is real, God is good. Tuloy natin, guys. Share ko lang, guys, para kahit pa paano, yung tumatakbo sa isip ko, alam nyo rin, ano yung sinasabi ko, ano yung gusto kong i-point out. Kasi maraming mga tao na basta maniwala kayo sa hindi, once na nakarating kayo sa ganitong klase ng mentalidad, maraming magbabasya inyo, atakihin kayo base sa background yung pero di nila kayang i-refute yung kung ano yung sinasabi mo. Yeah, sa pangbabas lang sila. Pero kung talagang mali ako, mo, di ba? May sarili tayong pananaw, pero tignan mo muna kung yung pananaw o yung opinion mo humahanay ba sa opinion ko na mas tama. Kumbaga, 'di ba? Mas okay ba pag sinunod ko yung opinion mo? Mas effective ba 'yung base sa opinion ko? Kasi at the end of the day, yung opinion ng isang tao, ang opinion kasi kailangan pag tiningnan mo 'yon, yung mismong produkto ba nun nakakatulong. So pag hindi nakakatulong, then diba, it's not worth it. It means your opinion is false, it's destined to fail. Tuloy natin. Kripli muling nagbabalik. Alam niyong pukpuk ang battle to. Last battle ko, putang ina, mga hurado, ang didibil nyo. Tinanim ko, iba umani, na isahan na farmer, no? Gagawa ko ng issue, mala vlogger, bro. Kaya ako muling nagbabalik kasi kumukonti na yung likers ko. Okay? Utang ina mo, kahit veterano ka, alam mong underdog ka sa akin. Di ka dangerous, brother. Kung tingin mo sa sarili mo, icon, you don't matter. Tong kalaban kong bitch, beaten. Kitin ito sa akin gamit aking mga jokes. Bars. Written, pagkamatay, maninigas. Kaya itong freeze, frozen, nasabi mo na, putang ina mo.
Mangliliit tong feeling Nawala yung charisma ni Crisply. Mutsang ba't kaya ganun? Tuloy natin. star sa akin na parang asterisk. Kung feeling mo ibang klase ka, ako yung bagong bullying transferee. At kung usapan, abangan, pahiya sa akin tong si G kasi kung may dapat abangan dito, kaambak namin ni Tipsy D. Speaking of Tipsy D, naalala niyo Double D versus CB? Team Icra versus FE. Pare-pareho mga linya nitong mga magkakagrupo. Ngayong sa stage ako partner mo, uungkatin ko talaga past mo. Ako ay toxic na nobyo. Hanggang ngayon, di malinaw kung sinong nagnakaw at mali. Malinaw lang pagkakampyon nyo ay mga nakaw na sandali. Buti pa kami ni Topper, ninanakaw, whip cups lang. Guys, pag nanakaw, hindi maganda Saya na yun. kayo? Pasundot lang na komedya. Kayo, buong tournament ninakaw nyo, nasa YouTube, ebidensya. Dahil doon si Tipsy D sa battle nagpaubaya. Dahil doon tang ina nyo si 3D naging Bisaya. Sa 3D, may 3D nga naman talaga sa Okay. Ganda na yun. Magandang personal siya mula kay Crisply. Kaya tinanggal sa Crazy Fam. Kaya yung mundo niya gumuho. 2 oras inakbayan ni Crazy Mix, kaya maaga siyang sumuko. Bobo ka kasi. Iyong talento basura, tinanim di tumutubo. Dahil di namumunga, sinibak nung namumuno. At kung iaanggulo mong tinalo ko nila Basilio, tang ina mo, walang ganon. Sanay na akong matalo ng matalo sa di ko malaman na rason. Pero gutom ko, mananatili, panalo'y di maiistapa. Kasi kalaban, gangsta lang, ulul, di mo ako mamamafia. Gangsta lang, di mo ako mamamafia. Mafia, malaki yun eh. Yakuzas, mga ganyan. Mga Italian mafia, syndicate. Well, mabalikan ko lang yung sinasabi ni Crisply, para magandang pag-usapan to eh. May sinasabi si Crisply na talino eh. Sabi niya, sanay na akong matalo sa hindi ko malamang dahilan. Yung mga bagay na ang sarap pakinggan, pero at the same time, kailangan din natin suriin kung bakit tayo natatalo. Kasi, doon lang natin nakikita kung ano yung dapat pa nating i-improve. At hindi lang yun guys, bukod pa doon, naiiwasan natin yung pagkatalo sa susunod na panahon. Kasi may tinatawag kasi tayo na self-sabotaging. Sineself-sabotage natin yung sarili natin. Kasi hindi natin masuri at malaman kung ano ba yung problema natin talaga sa buhay natin. Bakit ba every time na may ginagawa tayo, pakiramdam natin, inaatake tayo ng mundo. Pakiramdam natin, parang merong kumukulam sa atin. Pakiramdam natin may nagdadasal na mag-fail tayo. Pakiramdam natin na parang kahit anong hirap at pagsisikap natin, inaabot tayo ng malas. Pero hindi natin nakikita, meron tinatawag na cognitive pattern. Kung paano tayo mag-isip, paano ba natin inuumpisan yung umaga natin, paano ba tayo nagde-decide. Kasi bawat desisyon na binibigay natin, connected yan eh. For example, yung pattern na ganito, tignan ninyo guys gamitin nyo lang yung pangunawa nyo at talasan nyo lang yung tenga ninyo para marinig nyo yung sinasabi ko at maunawaan ninyong mabuti. Pag sinabing cognitive pattern, kunwari, yung sunod-sunod na pag-decide ninyo para sa sarili ninyo. For example, just an example, magnanakaw. Ang magnanakaw, ang pattern ng kanilang idea ng pagdesisyon ay ganito. Magde-decide sila na magpa-park sila sa harap. Magde-decide sila na pupunta sila sa harap, tapos sasabihin nila, hold up to. Magde-decide sila na kuhain lahat ng pera, after 2 minutes, lalabas sila para mag-jump, para sumakay ng kotse nila, tapos lumabas. Yun yung tinatawag na cognitive pattern, na paano mag-isip yung isang tao, yung pattern niya para gawin yung isang bagay. So, for example, yung isang tao, pag may nakilalang isang tao na mayaman, makikipag-handshake lang sila, magpapapicture. Diba? Compare niya sa isang tao na meron nakilala na mayaman, tapos nagtanong, sir, paano nyo ba nakuha yung nakamit ninyo? Ano pong tips? Yun, different yun, guys. Diba? Ngayon, meron namang pattern na okay, sasakay ako ng Grab papunta sa isang lugar. Magbabayad ako ng 200 pesos. Diba? Mas mabilis doon, walang traffic, nakaupo ako sa van, tapos isang biyahe lang nandun na. Meron namang cognitive pattern na hindi, mag-jeep ako, magta-tricycle, sasakay ng kabayo, habal-habal, sasakay ng
magic carpet para makapunta sa destination ko, pero gagastos lang ako ng 100. So, kung isipin ninyo, ang hirap ng patutunguhan ninyo, pinahirapan ninyo yung sarili ninyo for the sake na makapagtipid kayo ng pera. Kalaban ng idea na yun, yung okay, magbabayad ako ng 400, pero masasave ko yung energy ko, hindi ako ma-expose sa pollution, and at the same time, pwede akong hindi ma-expose sa krimen, kasi pag papalit-palit ka, maraming krimen na nangyayari, di ba? Tapos, pwede rin na hindi lang masave yung energy mo, pero presko ka pa, nakapagpahinga ka pa. Yun yung idea dun, guys. Tuloy natin, guys. Sana may natutunan kayo dun. Tuloy natin. Kung gangstera ng usapan, puta sa akin ka mag-angas. Kahit di ka buntis, tang ina mo, mukha mo lalagyan ko ng manas. Gangster ka talaga. Pag hinamon kita dito, papalag ka ba? Tol, yung yabang mo, tabas kung talaga. Marami nagtatanong bakit sinasabi ko daw na bayani si Hitler. Guys, hindi nyo pa nagigets tong idea na to, yung talino na meron ako pagdating sa politika. Hindi nyo pa yun maaabot. Kailangan nyo ng matinding research dyan, guys. Pero bibigyan ko kayo ng idea kung bakit sinasabi ko na lahat ng pagiging gangster ninyo dyan, connected dyan sa FBI, o sinisisi ko yung mga Jews. Hindi ako naniniwala sa mga Jews, guys, eh. Kasi yung Holocaust, hindi rin naman yung totoo, guys, eh. Ayaw na ayaw ng mga Jews yan, guys. Jews, hindi ko sila gusto. Mayroong dalawang klase ng Jews, pero yung mga Jews hindi ko gusto. Kasi, sila yung pumatay kay Kristo, eh. Bukod pa doon, sila yung nagpaplano ng world government, eh. Ang hirap niyan i-explain, guys, especially kung yung manonood sa akin hindi ready sa mga ganitong talakayan. Kaya kasi sinasabi ko sa iyo, bakit ako umalis sa pagiging aktivista dahil diyan, sa idea niyan. Nung pumunta ako sa pinakamalalim na impormasyon, lahat ng tao sa mundo magugulat talaga. Malalaman ninyo kung bakit hero si Hitler, malalaman ninyo kung bakit hero si Mussolini. Magigets ninyo kahit yung mga Russian, guys, eh, hindi sila tunay na Russian. Mga Bolshevik yun, eh. Yung Bolshevik ang nakapaloob doon, hindi naman mga Russian, mga Jewish yun, guys. Ang mga Jewish, paano talaga yan, guys, eh. Sila, eh. Kaya lagi silang pinapalabas sa kahit anong bansa, kahit saan silang bansa, pero yung Pilipinas tumanggap sa kanila. Pero pag nakuha nyo na yung talino na meron ako, guys, yung kaalaman ko sa ganitong klase ng bagay, guys, pag natuto na kayo mag-research, kasi, guys, matatraumatize kayo, guys. I'll promise you, guys, pag ni-research ninyo yan, kung ano yung sinasabi, ano ba sinasabi ni Sir Fran about si Diyos? Pumunta kayo kahit saan, mag-research lang kayo, bigyan nyo lang ng isang oras yung sarili ninyo, tapos mag-research kayo, para maka-conversate kayo sa akin. Pag nalaman yun, guys, mag-open yung mundo para sa inyo. At doon ninyo makikita kung ano ba talaga yung dapat natin pinaglalaban. Ano ba talaga yung dapat natin pinagpopokusan. And at the same time, makikita ninyo kung gaano kaliit yung mundong ginagalawan natin. Pag nalaman ninyo yung idea na yan at information na sinasabi ko sa inyo, maniniwala kayo, pag napasok niyo yan, sabihin ninyo, si Sir Fran may sinasabing talagang importanteng bagay. At makikita ninyo na pag na-research ninyo kung ano yung sinasabi ko, guys, makikita ninyo, guys, malalaman ninyo na yung pinoproblema nyo ngayon, it's nothing. Yung pinoproblema nyo ngayon, guys, nothing. Problema nyo sa pamilya nyo, relationship, it's nothing. Makikita ninyo kung gaano kadumi yung mundo. Makikita ninyo kung gaano kabigat yung problema na kinakaharap ng mundo. Makikita ninyo kung bakit ganun. Tuloy natin, guys. Lahat yan prophecy talaga, guys. And I'm not here para pigilan yung prophecy. Nandyan talaga yan, guys. Makikita ninyo yung sunod-sunod na event mula sa 1889. Tuloy-tuloy yan, guys. Tuloy-tuloy yan. Tuloy natin. Nagangsta ka, suntukan ka. Pasensya na kayo, guys, kung nagsasalita ako, nagkukwento ako, guys. Alam ko ayaw niyo ng mga ganun, eh. Pero sabihin niyo naman, si Sir Fran nakakarating ko saan-saan, guys. Reaction video ko to, video ko, diba? Channel ko, so I can say whatever I wanna say, and I want you guys to enjoy what I'm saying, And at the same time, nag-enjoy din ako kasi nagre-react ako dito. Tuloy natin. Mukha mo lalagyan ko ng manas. Gangster ka talaga. Pag hinamon kita dito, papalag ka ba? Tol, yung yabang mo, tabas kung talaga na gangsta ka, suntukan kayo ni Bataz. Sa prank. Pero may tira din to kahit inconsistent panatukmol. Ki Allen nanalo at kumabig, ngayon mali ka nang nabundol. Ika'y nanalo nga subalit, mukhang gate crusher na pulpol. Nakalampas man sa balakid, lanang lusot, may crowd control.
Iba dating ko Nakalusot ka man sa balakid, pero hindi ka na makakalusot kasi may crowd control eh. Kasi sabihin ko yung crowd, napakahusay din. tol. Iba si Cripply pag bumungad. Laging may bagong pakulo, parang pagbabarista inatupag. Di mahulaan bawat sulat. Laging may crowd kapag naggulat. Kaya si Snoop Dogg ay no match, ngayong natapat siya kitupak. Gago talaga. First off, fuck you bitch in the clique you claim. Tatlong wife, what a life, ba't ako magko-complain? Bugoy na kay Kuya na. Yo! Ha? Secret? Secret nga. Yo! Tapos na ba? Ang puta nito. Saan mo na ba? Yo! Dahil sa tingin ko nakuha ni Cripply yung round 1, even though napakalinis ng ginawa ni Bruce, maganda yung mga multis niya at maganda yung pagkakahabi niya ng mga letra, but you know, at the end of the day, it's a battle, you know. You need to have a punchline, you know, na mas effective sa tingin ko. Hindi lang basta magugustuhan ng crowd, pero yung kasi hindi lang basta maganda mapapawaw yung creativity mo sa pag-construct ng mga linya, pero kailangan connect rin sa mga tao, 'di ba? Yung tumatak sa kanila, meron silang nakitang punchline na mas distinct, yun na mas malinaw. Kumbaga maganda nga yung pagkaagawa mo ng linya mo, ng verso mo, pero hindi malinaw yung para sa kanila, hindi nila maklarify kung saan ba yung punchline. Pero si Cripply na-define niya ng maayos yun, at yun yung hinahanap natin, yung kahit paano makakuha tayo ng punchline para masabi natin na napunta sa yung mismong ano na yun, yung mismong round na yun. At nakita ko naman hindi naman patay yung crowd dito. Napakahusay, kahit pa paano nakakapag-connect sila sa artist natin, and na-appreciate ko yun. Tuloy natin. Second round, tingnan natin kay Bruce. Tangina! Ang gulo na naman sa dating 2x2. Para kang tanga, pre. Paulit-ulit ka lang. Sorry na nga eh. Kaya putang inan to. Siguradong di siya makakasabay ngayon. Snoop Dogg, buhay pa. Tupac, patay na yon. Yo! Enigma! Mukhang di yata tayo nagkaintindihan ah. Ano to? Ba't basic? Sabi ko na nga ba, simulation lang to eh. Parang The Matrix. Sayang, gusto ko pa naman maging racist na creative. Kasi di ba sabi ko, bigyan mo ako ng N-word? N as in niga, hindi native. Oo. Alam niyo ba guys, eto magawi lang tayo sa ibang ano. Alam niyo ba na yung mga black, meron silang average IQ na 80. Tapos ang gorilla merong average IQ na 90. So ibig sabihin, yung pinaka ano tawag ito, yung pinaka tao na average at kaya lang sa workforce, you know, at kaya rin mag-blend in. May mga tao din na ang average IQ is 90 guys, which is very, I don't know what happened guys. Pero distinct na 80 yung ano nila, yung IQ nila. In general terms talaga to, which is really good. Kasi hindi sila dito pinagtatalunan yan eh, kung bakit ganun, kung bakit hindi sila pwede sa mga leadership na ano, few lang na mga blacks yung kaya talagang sumabay sa bagong society, sa makabagong panahon. Yung talagang naturuan na educate, na mold yung pag-iisip nila. Pero yung karamihan talaga sa kanila guys, it's just, hindi nila kaya ng mag-lead, hindi nila kaya mag-isip, na stress sila, de-depress sila. So karamihan ng solution na ginagawa nila based on violent behavior. Pag di kayo nagkaintindihan, nagugulpihan sila, nagbubugbugan sila. Kasi yun lang, kaya binabaril nila, pinapatay nila yung kapwa nila. Black on black crimes, guys. Ang laki nun, guys. Dito sa amin, ang laking problema ng mga itim kasi lagi sila nagpapatayan eh. Lagi silang
kumbaga, sinasabi nila na racist tayong mga Pinoy, racist yung mga puti. Pero sila mismo nagpapatay, pinapatay nila yung kapwa nila blacks. Paano yun, guys? Di ba? Malaking bagay nun. So, malaking issues sila sa amin dito. Although, meron silang ginagawa na for entertainment. Kasi nga, yun lang yung sa tingin, karamihan sa kanila parang one day millionaire. Lagi silang umaasa na parang, who knows, baka maging basketball player tayo. Wala lang sumikat tayo sa music. But, di nila maintindihan na ang hirap, guys. You know, it takes a lot of courage and talino at sipag para makapunta ka sa bagay na gusto mong puntahan. Hindi ka dapat umaasa sa idea na malay mo, who knows. You know, parang ganun. Kailangan mo talagang lapatan ng action, guys. Kaya karamihan ng mga homeless dito, itim. Hindi sa guys, you know, pag alam niya ng mga nasa downtown na LA, pag bumibisita ka, ang dami. Karamihan ngayon din, sa ibang state din, ang karamihan naging homeless na rin din, mga puti kasi karamihan ng mga nagda-drugs din, di ba? Doon nagiging almost na epidemic yung problema ng drugs. Tuloy natin. Oo, ikay native. Ako'y crossbreed ng Indica at Sakiba. Cripply Manzanilla, ilulubog kita hanggang sa ikay tuluyan ng hindi mabalita. Nagdagdag ako ng pantig para lalong mas astigyo o mabitin mga rima. Kaya Cripply Manzanilla, tangang cringy bawat linya, walang silbi, walang tira. Ano, partida? Kau ay bihirang makita. Kaso tangina, nanatili kang mahina. Lintik na babida, feelings talagang weak ka. Sadyang ipinagkait niya ang sariling pagkalinga. Pangalan niya hindi nakalista sa mga pandihinan ng liga. Kanyang isip na niyang diwa, pang-alipin, pang-alila. Okay. At balita ko, isa ka daw seasonal MC. Aba! Bongga kang poser ka! Real talk, sobrang overrated mo. O ha? Sobra na, over pa. Paalala lang ha, talagang lahat tayo nakamamatay pag sobra na. At kaya Manzanilla, pagkat panay butterfly ang stomach niya. Kaya relax. Inhale. O, dahan-dahan lang ha, pag nasingot mo to, wala lang next basket. Inhale. Exhale. O, palakpakan nyo naman siya. Galing pa yung ibang nayon. O, tama na. Ang babayas nyo ah. Sa kanya kayo ay tila laging sang-ayon, pero ayos lang sapagkat apoy ko mas lalagablab, malas mo lang at ikaw ang pinanggatong. At di ba nga, may linya ka kay Christian na isa na naman bobong MC ang mananalo sa replay. Tangina ka, ikaw nga yun! Wow! Isa na namang bobong MC ang mananalo sa replay. Pero kasi sa replay kasi, ang tingin kasi ng mga tao, panalo si Cripply, di ba? Sa laban niya kay M-Side. Pero sa pagsuri ko naman, panalo talaga si M-Side. Pero ngayon, ginamit naman ni Frusion para pang diin kay Cripply na parang isang replay, parang ikaw lang naman pala yung nananalo sa replay. Laking bagay nun, guys. Nabaril dun si Cripply. Tangina. Wow. Ang problema lang siguro kay Frus, maganda rin kasing gamitin pag gumagawa kayo ng punchline yung mga words na parang hindi mo ma-anticipate. Hindi kasi minsan kailangan din na parang yung punchline mo yung panglalait, hindi talaga. Maganda talaga pag yung words na hindi mo ina-anticipate yung magagamit mo, o yung out of this world na words, o yung words na first time lang maririnig, o yung words na parang double meaning siya, o words na parang pwedeng definition ng lahat ng sinabi mo. Ang ganda rin yun guys. Dito kasi yung mga ginagawa niya, Fruits, which is I understand din naman yung ginagawa niya. Yung intention niya sa mga linya niya. Kaso lang very anticipating. At saka yung mga words na punchline niya na naisip niya siguro punchline yun. Siguro masyado lang yung mga words na ginamit niya very common. Yun lang naman yun. Pero kung mas kakaiba yung words na ginagamit niya bilang isang punchline, nakaka-hype yun. Kaya sa akin yun nung nakikita kong problema lang ni Fus. Pero pag madali namang ayusin yung gawa niya eh. Basta masuri niya na kailangan niya lang panoorin yung laban niya. Tuloy natin. Kaya didn't age well, pare. Oo, ang iyong tactics ay nostalgic, pero yung mga tema, reject na. Baka mamaya, pag tinalo kita, sabihin mo na Mandela effects ka. Balat mo, na Mandela effects ka. Kaya naman pala, tagal niya nawala. Sa paghikbi, nagpakabisi at lahat piniga, walang tinira na luha. Inaasam-asam na panalo sa nakaraan niya pagahon. Hindi niya nakuha ang kalungkutan.
kanyang ninamnam hanggang tuluyan na niyang dinamdam at sa sarili siya'y nagduda dahil lamang sa tampururot naging malala ang iyong poot. Isip bata putya. Kaka, diri balahura, parang kinilaw na tuta, sinigang na pusa, kanyang lirik sa laula. Guys, alam nyo ba dito sa Amerika, pag nalaman na Pilipino ka, tingin sa'yo kumakain ng aso kaya ng pusa. Grabe dito guys, mang-discriminate yung mga tao. Do you eat dogs and do you eat cats? Kakatakot. Kaya guys, yung karamihan ng mga Pilipino na kumakain ng pusa o aso dyan, pagsabihan ninyo. Kasi sinisira yung reputasyon natin dito sa ibang bansa. Ituloy natin. Tayo'y hindi magkatulad sa dami ng aking dinigma na kuta, nilimas na mula, sinibak na puta, pinitas na bunga. Di na para pilitin pagkat siya'y bibigay ng kusa, may tulog ka sa akin nang di nagbibilang ng tupa. At di ba, nag-SpongeBob flow ka? Nerdo ka, no? Ang baduy mo, ha? Eto, bago. You ain't ready for this. Sobrang bobo kripli ka, lala siya'y matindi na. Sobrang bobo kripli ka, lala siya'y matindi na. Pag sinuri mo yung lyrics weak, naman ang iyong berso. No, mas aking all three, rounds tomatic na. Hoy, tanglamok ka. Tsak, wak, wak, tong Bicolano pusi. Sa Snoop Dogg ng Lebanon. Hindi kita pinakinggan. Burado. Ano? Alam mo yun sa slam dunk? Alam mo yun? Fuck you 3. Okay. Pero gagi mo kung malupit yun sa slam dunk, ano nga ulit yung taon na okay. Hindi talaga kita pinakinggan. Gagi, magre-rebat ako, di pwedeng hindi. Kasi andyan si Shea, bumuboto yun sa ribat eh. Wag na nga ako tayo. Pangit daw si Pukoda. Sabi nito ni Genggeng, yabang mo na porket nakapag-transform ka na Benten. Paalala lang, Frus, pangit ka din. Ang itim mo pa, kulay kang ink. Kung i-describe kita, mukha kang nigang kakampink. Nagkaroon to ng sasakyan. Ang bangis, kulay mint. First time kong makakita ng kotse, pero driver yung nakatint. Okay. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo? Eto, seryoso. Di ba pangarap sa'yo ng tatay mo kunin mong kurso HRM? Pero ano kinuha mo? Kulay blue na XRM. Kala nila nag-aaral kang dire-diretso, hindi putol. After 4 years, napagtapos nila yung setup ng motor. Pero kung kukumpara motor mo sa karir mo, daig ka na kaagad kasi yung mga tao, tol, di ka hinanap, buti pa yung motor mo kahit paano may hatak. Putang ina, wala daw ipon si Pukoda. Ina neto, antikas, kada birthday mo, merong kampos na birthday ko, pasing Gcash. Meron, gago. Meron nga, pre. Astahan neto, rich kid, kala mo sa buhay ay angat? Porkit ang bayan mo Commonwealth, tingin mo singyaman mo lahat? Singyaman, Commonwealth, putang ina nyo, babadoy nyo. Commonwealth. Yabang mo, balita ko, di ka nga nakapagtapos, brother. Anong panama mo sa may diploma, may diskarte at sa mga kumpanya may backer? Di ka kasi nag-aral. Hoy! Call center boy! Ikaw ang nakakatangang MC sa universe. Frustrated homicide na tagasagot ng frustrated customers. Wow! Eto billing ko sa'yo. Para umangat customer service, magtulong kayo ni Elvis. Mga kupal na support kasi kailangan mo kapag dating sa technical support. Wag yung nakasandal ka sa multi. Tang ina, Frus, ang tindi mo.
Kahit magmamamulti ka dyan, irarhyme ko pa rin yung 42 sa Indigo. Irarhyme ko pa rin yung konduktor sa Magmaktol. Kahit ganun ako mag-rhyme, mas lapitin pa din to ng Pusitol. Ako pa din tatawagan ng maraming chicks, nasa akin pa rin yung multicol. Palabiro, pero layunin lagi mang body bag, yun ay obvious. Wala ka ng pakay sa battle rap, wala ka ng bilang kung ni census. Walang layunin, walang pakay, wala ka na din ultimo views. Dinaig ka pa ng barangay hall, buti pa doon may multipurpose. Utang ina, kaya takbo ng karir neto, mananalo, matatalo, mananalo, matatalo. Kaya standing ni veterano, 11-10. Kaya siya'y nakatakdang lalagapak. Sinubukan mo pagka-genie. Creeply, sa pag-retire mo ako yung tutupad. Sayong-sayo yung November 11. Yun yung Veterans Day mo, Brad. Magre-retire kang 11-11, tol. Puta, your wish is my command. Putang ina sa akin, patay to. Badi-bagang sasapitin mo sa mga kamay ko. Di pa tungkol sa pulis pag ikay akin na 5-0. At kung di ka sang-ayon na ikay binasiko at pinulbos, pwede tayo mag-rematch sa Ahon Frus. Kita-kit sa 2x2. Sa tingin ko mas effective yung ginawa ni Cripply. So landslide na to nakuha na ni Cripply 1 and 2. Base sa pagsuri ko talaga. Kasi sa ako I'm not a big fan of with multis. Kahit maganda yung pagkakamulti mo, kailangan hindi mo kina-compromise yung punchline. Kailangan talaga distinct yung punchline mo, maayos. Hindi ako nai-impress dahil multis guys, kahit sino pwedeng gumawa eh. Ang problema lang sa multis kasi guys, mahirap din yung lagyan ng punchline unless magaling ka talaga gumawa ng punchline. Pero para sa akin, nabibitin ako sa mga ginagawa ni Plus kasi para nandun siya sinacrifice niya lahat para maganda lang pakinggan yung mga lines niya. Pero at the end of the day, saan ba talaga tayo papanig? Sa tao na may magandang punchline o sa taong nagmumulti lang? Ano ba talaga usapin dito, punchline o multi? Hindi ko magets kasi rap battle to, di ba? So sa tingin ko, yung multis guys, part lang siya ng creativity. Pero yung punchline pa rin yung magdi-deliver ng blow. Kasi yung suntok punchline kaya nga punchline guys. So tingin ko nakuha ni Cripply. Yung multis, parte lang yan ng creativity. Creativity yung pagsusulat mo, di ba? So sa tingin ko nakuha ni Cripply 1 and 2. Third round, bonus na lang yan, di ko na hinusgan, pero tignan pa rin natin kung sino pwede manalo sa third round. Meron daw siyang diskarte, diploma at backer sa mga kumpanya. Dalawa lang yan. Kung di ka Eagles, iglesia ka. Gago. Tsaka putang ilan to. Yung mukha mo, tangina mo pang indoor lang. Tangina, 2x2, si Elvis, pastor na. Yo! Yo! Tangilan to! Ito'y para bang Lito Lapid laban kay Bilbo Baggins. Kada spit ko, classic. Na animoy magic. Yan ang treat kong habit. Ako'y Bugatti Chiron na may gintong chassis. Ikaw may low-key ketong stage 6 psoriasis. Ew! So yucky! Pero Crip, don't panic. But you need more practice. Kasi pag pumasok aking 1, 2, pasok, pati 3, 4, 5, 6. O, teka lang. Meron pang 7, tas 8, 9 at 10. Wala lang kapansin, tapos na boxing, di ka na pwede masave by the bell. Gulat ka, no? Words, tinugma sa numbers. Tawag doon, multi-numeric rhyme scheme. Alam mo, paano ko nagawa yon? Simple lang. I just let my intrusive thought win. Balat mo, aesthetic nga, kaso generic lang, gago. Ang lame mo, fuck you. Agad-agarang papaslangin, walang awakan tatadtarin. Captain Nogaru. Ano, hindi mo kilala? Hindi mo maalala mo kanon? Tanga, ginagago lang kita. Nogaru, binalitad ko lang yung Uragon. Diba? Mind-blowing. Kaso, nakotlaking ang yung pagiging taga-naga, Cripply. Kaya wag kang feeling, baka magaya ka sa Bini. Ha? Nabalita mo ba yung nangyari sa Bini? Baka magalit ka kapag aking kang prinangka. Ano? Gusto mo ba talagang matulad sa Bini, ha? Alam mo yung Bini?
Yung binigwasan ni Damsa. Kaya distansya, baka mabagaan siya. Isa kang palpal para lusi. Tsak madidisgrasya ka kaya tama na daldal hala uwi. Kasi kung baga sa arcade ka, tapat mo pang last stage na. Matagal na akong enlightened habang to nasa dark age pa. Ang makill the script sa simpleng hit, paano pag nag-rampage pa? Nung nag-iisa buhay si M-Site, tamang Cyril Malabat ka. Si Kuya Dennis nga literal, sumasalo may salvage na. Below average ka, I'm a total freak. I am savage kahit na solo shit. This corny clown is falling down, natila London Bridge on your knees. Rhymes ko subok, putya flow ko slick. Yung amoy mo stinks, style mo bulok, shoot sa compost pit. Hindi niya kaya yun. Kasi kanyang brain, starving. Hinanda niya lang cake at ice cream, sa akin mala buffet sa Vikings. Ampaw! Na uncrowned daw. Ako certified king sa aking crazy rhyming, walang talabang yung lazy writing. Kaya, ang aking matatamo na pagkapanalo ay immaculate. Labas na nagbibigpis-bigpis siya na lalaking tsapuse. Sabi sa kanya, babate lang siya, iaali pala ay bapomit at ngayong ikay nagbabalik. Pwede ka nang mawala ulit. At Enigma, sige, okay na sa akin tong crit. Next battle ko, wag na yan word. Bigyan mo na lang sa akin yung 6, the North Star. 6, the North Star. Magandang ginagawa ni Frus, magandang mga sulat niya. Na-appreciate ko naman. Hindi ibig sabihin hindi ko na-appreciate yung mga sulat yung gawa ni Frus. But even though maganda yung pagkakasulat mo, it's still not enough. Hindi kasi sapat yung maganda lang talaga eh. Kailangan talaga may punchline ka at maayos na punchline talaga. May mga one line, two line si Frus na sa tingin ko nakakasting na parang pwede ng punchline pero it has to be like really, really hard, you know. To be able na matapatan mo yung ginawa ni Cripply, kailangan talagang malakas yun. Kasi at the end of the day talaga, I don't wanna be, baka isipin ninyo, bias na naman ako, you know. So, doon lang talaga tayo. Sa tingin ko, mas nakuha ni Cripply yung may maayos siyang punchline, mas malinaw, mas distinct, you know. Pangat din kasing sabihin na parang, ako ay ganito, ganyan, ikaw ay ganito, ganyan. Parang, di ba, ang lalabas no, parang nakabubuhat ka ng bangko. Parang, hindi mo kasi basta ibabagsak yung value ng isang tao gamit yung sarili mong value. Eh. Na parang, ako ganito, ikaw ay ganyan. Kailangan mo talagang wasakin yung pagkatao niya, sirain talaga siya. Hanap ka ng angulo talagang magda-down sa kanya. O kaya naman, gumamit ka ng very creative lines para yung wittiness, yung kagalingan mo sa pag-isip ng linya, yung magbigay at mag-angat sa'yo sa pagsusulat, laban sa pagsusulat niya. Kasi ang pinaka the best na bagay para matalo mo yung isang tao pagdating sa sulat, ipakita mo na yung sulat mo mas ahead kaysa sa kalaban mo talaga. Na mas witty, mas creative, mas maangas, you know. Mas maganda yung punchline, you know. Ganun. Pag wala rin yung punchline, nagmumukha siyang premature, you know. So, parang may kulang doon sa mga linya. Even though mayroong mga sinasabi ni si Frus, hindi ko pa rin mahanap yung pwedeng part na pwedeng sumabay talaga sa punchline ni Cripply. Tuloy natin guys, third round, Cripply. Di kita pinakinggan ulit. Kupal. Lahat ng sasabihin ko, ituring mong payong kapatid, di na makakabalik tong naligaw na ng landas, magbaliktad man ng damit, pupuruhang kita gago. Lahat ng sasabihin ko mapait na kahit pa mag-vitamins ka, di mo maiiwasan ng sakit. Yung anak mo hindi sa'yo. Tanginan to, todo dinay pa. Di ka ba nagtataka na kamukha niya si Dodong Saipa? Kung ako unpredictable kasi di mahulaan mga bara, anak mo din unpredictable, di mo mahulaan sino papa. Kaya magtaka ka na kapag ikaw ay pauwi. Maitim kayo na mag-asawa, tas anak nyo maputi. Tanginang to. Meron pa. Iniputan ng asawa. Oo, di na sila in touch. Kasi pag kumakantot ka, para daw siyang wina 1-inch punch, jutay. Tropa mo mismo nilahad at di mo na marerebat na yung pusi mong pinapak, puta iba na pina-fuck out soon. Agay! Meron pa, syota dati ni Elvis,
Diniskartehan neto ng Loki. Tingnan nyo, awkward, apektado si OG. Kaya war sila ni Elvis, mala red alert mga homie. Ito na yung revenge, mala Yuri. Kasi habang syota ni Elvis yung babae, nililigawan mo si Flick G. Pero Guys, hindi maganda yung ganun, guys. Ha? Pag meron kayong, pag may kaibigan kayo, tas yung kaibigan nyo may jowa, kung ex yun ng best friend ninyo, ex mo na din yun. Lagay nyo sa kukotin nyo yan. Ha? Pag ex ng tropa mo, ex nyo ng lahat yan. Huwag niyong pupuntahan, huwag niyong kakausapin. Magkaroon kayo ng respeto, hindi maganda yan. Eh. Hindi maganda. Tuloy natin. Pero busted siya, kasi mukha kang Kuala na tukmol. Di si Flick G kakantot ng mukhang taga Kuala Lumpur. Kaya si Gago, na broken. Lumayo, mangiyak-ngiyak, tinitigan ko. Pero di si Flick G kundi creepy sanhinang paglisan mo. Bading! Takot ka kismaglas, ikay mabilisang nasindak. Lumusot smuggler kipalpak na parang customs ka din brad tas astahan di malupig. Baka stupid mo watwak, anong gangsta solid? Baka astrophobic, grabe takot mo sa kidlat. Yung astrophobic, dinugel ko lang and guess what? I don't give a fuck. Sobrang lakas pati si Sak na pa-react ko siya ng what? What? Bitch ass bitch. Gusto mo akong maging Brad kasi all in at laging top notch. Kaso kung usapang snitch ay nangunguna ka blackjack. Pati amoy sinuwag, snitch. Bumingo kaya sa friend request mo, tolpas agad kasi ako ay malabo na sumugal sa bakarat. Sugal, bakarat, snitch, bakarat, bahala na kayo kung paano nyo iintindihin yun. So, ikaw pala yung kalahati ng Universal Tag Team Champion. Snitch, ang baka kasi guys, tanga. Tapos rat. Ang rat naman snitch din yun. Baka rat. Baka sa Japanese, baka parang idiot. Pero ginamit niya yung baka parang baka rat to. Baka daga to. Baka daga. So yung daga, snitch, rat yun. Sa streets kasi mayroon kasing sinasabi na, oh, he's a rat. Pag sinabi yung rat, ibig sabihin snitch ka. Ayoko sumugal sa baka rat. Ano yung iintindihin yun? So, ikaw Balikan natin. sinuwag, snitch, bumingo kaya sa friend request mo, tolpas agad kasi ako ay malabo na sumugal sa bakarat. Sugal, bakarat, Sumugal, snitch, bakarat, bahala na kayo kung paano nyo iintindihin yun. Ganda So, yan, ikaw pala yung kalahati ng Universal Tag Team Champion. Grabe ba improvement? Si Booker T, madyan sina, kailangan mo ng attitude adjustment. Ako yung unang nagkampiyon na di sumali ng isa buhay. Ang humarang may sapak at sa mga taong naghanap, eto na't nagbabalik ang people's champ yung si Darak. Ano, di ba mahilig ka sa gimmick? Tung sa akin mas espesyal. Talaga namang nanggigimbal. Kaya sablay hula ni Frustradamus, nasa akin ang bolang kristal. Ay, di pa! Sige na. Ay, di talaga. Di, time na. Tangina mo bayot! Di, time na talaga. Sa tingin ko nakuha ni Cripply all 3 rounds pero props pa rin kay Fruz sa ganda ng mga linya niya. Siguro kailangan niya lang talagang hanapin yung talagang punchline na para sa kanya, paano niya idadisect. Pakiramdam ko parang nanonood ako sa old school na Fruz pa din eh. Kailangan niya talagang hanapin talagang punchline. Sa tingin ko, ang kailangan niya manood siya ng mga battle dito sa Amerika. Kasi yung style ni Fruz parang dito sa amin eh. Kaya lang hindi niya lang malagyan ng proper na punchline. Pero kay Cripply define na yung yung style niya. So sa tingin ko bibigay ko kay Cripply all 3 rounds landslide. Pero sa gantong paraan guys, sa tingin ko sa panahon ngayon kasi parang multis yung inaano, 'di ba? Naalala ko 3 weeks ago sa Flip Top, kung hindi multis yung batayan ng pagja-judge, tawag dito mockery. So tingnan pa rin natin guys kung paano mananalo. Sa akin sa tingin ko malinaw na si Cripply pero merong stanza na may mga artists o mga judges na gusto nila siguro multis din o yung mga ganong mga ewan ko kung paano nila hanapan yun pero sa akin malinaw kung nakita na maganda yung mga punchline ni Cripply. Bibigyan ko to ng 10 kasi maganda yung laban nila at saka sa tingin ko kwela siya, hindi masyadong intense, walang masyadong
tawag dito yung parang insult na nakapagpagulo ng pag-iisipan ng mga kabataan. Although may mga nasabi si Cripply na hindi maganda about kay Fruz, I mean, relationship-wise, yung mga tao na naman nandyan, mga adult na naman yan, nakapagrelasyon din. Di na naman mga virgin mga nanonood dyan. So, alam na nila yung ganito mga issue. At ang maganda sa Pilipino, hindi natin basta-basta hinusgahan yung mga tao na may ganyan mga bagay, sa tingin ko. Pero, pag yung mga idea na parang nakakagulo na ng pag-iisip, hindi masyadong. Sa akin talaga, magsasalita ako talaga. Siguro kilala nyo na naman ako, guys. Tuloy natin, guys. Una versikulo 12, Cripply vs. Fruz, mag-iisipang beses para sa sarili nyo, para sa laban na yan at para sa kuryente. Gandang laban. Very classic. Boto ng Urado, 3, Higit sa lahat, hindi sila naghahawakan, nagbabanggaan, walang ganun, guys. Hindi sila nagpe-personalan ng ganun. para sa kuryente. Boto ng Urado, 3, 2, magigay para kay Fruz. 3-2. The Mandela Effects. Okay lang yun, maganda naman yung pagbabalik ni Cripply, hindi naman sabaw, hindi naman parang whack, hindi. Maganda yung pinakita niyang performance. So even though kababalik niya lang, maganda kagad yung pinakita niya. Tuloy natin. Applause mga pala. Hirap siya i-judge actually kasi solid naman sila parehas eh. Pero para sa akin lang, ako, feeling ko sa overall creativity talaga lumamang si Cripply. Cripply, siguro 1 and 2. Cripply, pero round 3 malinaw kay Fruz yun. Pero round 1 at 2 talaga. Hindi ko alam kung paano makakuha ni Fruz yung round 3. Maganda yung personals na pinakita ni Cripply. Malinaw din yun. Mas nagustuhan ko yung mga binanat ni Cripply pati yung mga ng elements ng gaga. Siguro yung pinagkaiba para sa akin si Fruz sobrang well-rounded eh. Lahat ng elements na gagamit niya pero mas nagustuhan ko yung kay Cripply dahil mas effective tsaka convincing para sa akin yung mga sinasabi niya. Pero yung 1-2 binigay ko kay Cripply, yung round 3 kay Fruz. Yun, sobrang dikit na naman ng battle. Para sa akin, round 3 lang ulit yung naging deciding factor. 1 and 2 parang tabla sila para sa akin. Pero round 3 para sa akin, lumamang na si Fruz. Yun, panoorin nyo na lang. Yung round 1 nila pareho para sa akin siguro nagtabla lang. Mas technical yung ginawa ni Fruz tapos yung shock value ni Cripply. So, pumantay lang sila. Tapos yung round 2 ni Fruz medyo lumaylay. Tapos yung kay Cripply naman yung umangat. Pero yung round 3 talaga yung nagta-decide para sa akin. Yung technicalities pati yung relevance ng mga sinasabi ni Fruz, mas pasok siya sa preference ko kaya si Fruz. Magandang ginawa, sinabi ni Spade doon yung pasok siya sa sa kanya personal niya talaga. Kasi ganun din talaga mag-rap din talaga si Spade eh. No wonder na ganun. Pero sa tingin ko nag-improve base sa nakita kong laban ni Spade, nag-improve siya. So hindi ko alam kung bakit ganun yung tuloy natin. Binoto ko si Fruz. Sobrang lakas kung paano niya sinimulan yung battle. Tapos hinabol yun ni Cripply. Lumamang siya sa round 1 pero round 2, round 3 parang mas lumamang yung kung paano linalaro ni Fruz yung mga verse niya. Comedy tapos technical na bara. So yun yung nakakuha ng boto ko para bigay Fruz yung battle. Yan para sa kanya, ganun. Okay din. Wala nang problema dun. At least, wala kang magagawa. Minsan talaga mali tayo, guys, eh. Ganun talaga. So, ganun talaga, eh. At least hindi ako nakapagsalita ng hindi maganda na ikagagalit ninyo. Ganun pa man, guys. Para sa inyo, ano ba sa tingin ninyo? Mali ba ako? Pero, yeah, ganun pa man, guys. Maraming salamat. Bibigyan ko ng 10. Galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya nyo, mga kaibigan nyo, mga tao na kapaligid sa inyo. Tigil sa lahat. Mag-dislike kayo palagi. Motive nga pala ng good flow. Ingat kayo lahat yan. Peace.